Hinahanap ni Shugen ang katawan nila Fuchi at Gantetsusai, pero tanging mga bulaklak lang ang nakikita niya sa kanyang harapan. Bigla siyang tinawag ng isang ninja at sinabi nitong kailangan na niyang pumunta agad sa underground floodgates dahil papaalis na ang barko ng kalaban. Dagdag pa ng ninja, nagawa raw ni Shija na maantala ang kalaban pero may bagong pangyayari na nagdulot ng kaguluhan sa lahat. Sinasamantala ng kalaban ang sitwasyon at naghahanda ng umalis. Iniulat din nito na kahit nakuha ni Shija ang elixir, napatay pa rin siya ng kalaban. Ngayon, ang nasusunog na barko ng kalaban ay pilit ang umaalis sa isla. Ibinigay ng ninja ang elixir kay Shugen. Nang tanggapin niya ito, iniutos niyang hanapin ang dalawang katawan, ang isa ay kriminal at ang isa naman ay asiman. Mariin din niyang sinabi na alagaan ang mga ito at isama pabalik iyon ang kanilang magiging misyon. Pag-alis ni Shugen, nabunyag na ang ninja na kausap niya ay si Shija pala. Ibinato nito ang dalawang kanay at sinabing mukhang patay na ang dalawang katawan. Pinuri naman siya ng isa pang ninja sa pagbabalik niya at tinanong kung saan siya susunod na pupunta. Naiirita si Shija sa tanong at diretsahang sinagot na papatayin niya si Gabamaro dahil iyon naman ang matagal na niyang misyon. Pagdating niya sa tuktok ng isang gusali, namangha siya sa napakalaking halimaw na bulaklak. Nasabi niyang mukhang iyon ang main body at ang mga halimaw sa paligid ay mga atabs nito. Para sa kanya, kahit ano pa yon, walang laban ng mga ordinaryong tao. Napangiti siya habang iniisip ang magiging deathmatch nila ni Gabamaro kapag nagkaharap na sila. Samantala, buhay pa si Fuchi at nagawa pa niyang makabangon. Alam niyang kaya siyang patayin ni Shugen pero hindi pa rin niya ito ginawa. Nang makita niya si Gantetsusai at mapansing mahina na ang paghinga nito, agad siyang kumilos. Kailangan niya ng painkillers para manatiling conscious at nanginginig pa ang kanyang kamay. Pinunasan muna niya ang sugat para pigilan ang pagdurugo, saka gumamit ng tela para mag-apply ng pressure. Alam niyang kulang na ang oras at resources para sa kanilang dalawa. Biglang nagpakita sa harap niya ang isang ilusyon ng sarili. Sinabihan siya nitong tumigil na at aminin siya ang nagkamali. Hindi raw nagbago si Shugen, siya mismo ang nagbago simula nang dumating sa isla. Dagdag pa ng ilusyon, ang ipagtanggol ang iyong nasakdal at mamatay dahil dito ay isang dungis sa dangal ng shogun. Ang angkan ng Yamada ay itinuturing na parang hanay ng mga ronin at maaari silang itakwil ng shogun. Unti-unti nang dumidilim ang paningin ni Fuchi pero sinabi pa rin niyang mahalaga sa kanya ang Yamada clan. Sinagot niya ang ilusyon na ayaw niyang itakwil sila pero mahalaga rin ang data na nakuha niya sa isla. Nalilito na siya kung ano ba ang tama at napatanong sa sarili kung ito ba ang ibig sabihin ng pagiging tao. Bago siya tuluyang mawala ng malay, nasabi niyang sana ay maikwento niya kay Shugen ang paradox na kanyang naranasan. Sa sumunod na eksena, si Gantetsusai naman ang nakabangon habang si Fuchi ang nakahiga. Sinubukan niya itong gisingin at nang mapagtantong ginamo siya ni Fuchi, isinigaw niya ang pangalan nito. Sa panig naman ni Fuchi, natutuwa siya dahil sa wakas ay tinawag din siya nito sa kanyang pangalan pero wala na siyang sapat na lakas para sumagot. Habang buhat ni Gantetsusai si Fuchi, sa isipan nito ay tila binabalaan niya si Shugen, mag-ingat dahil ang mga taong ito ay walking paradoxes. Wala silang karapatang magtagumpay pero patuloy silang lumalaban sa tadhana. Ilang beses na niya raw itong nakita. At doon, nakangiting sinabi ni Fuchi sa kanyang sarili, ito na ang dulo ng kanyang landas. Ilang minuto bago iyon, sinabihan ni Rien si Guifa na magiging battlefield ang palace, kaya inutusan niya itong gawing konserbatoryo ang annex at protektahan ang basin. Kaya naman napatanong si Guifa kay Rien kung iyon ba talaga ang tunay nitong objective. Habang tumatakbo si Shugen kasama ang dalawang ninja, sinabi ng matandang ninja na mapanganib ang halimaw sa kanilang harapan, kapag nahawakan ka nito, magiging bulaklak ka na lang. Pero tila hindi natinag si Shugen at ginamit niya ang Ito Ryu School Gaiden Swift Thrust ni Senta laban sa halimaw. Pagkatapos gamitin yon, napaiyak na lang si Shugen. Habang tinitingnan nila ang napakalaking halimaw sa harapan, napansin ng mga ninja na mukhang hindi sila nito napapansin. Kaya habang hindi pa nahaharangan ang kanilang daraanan, nagmadali na silang kumilos. Agad namang sinira ni Shugen ang pinto ng isang gusali at pumasok sila. Samantala, sa panig nila si Giri, makikitang nakikipaglaban sila sa mga halimaw. Unti-unti ring tumutubo ang mga bulaklak kay Mei habang sinasabi nitong wala ng kontrol si Sujin at magulo na ang lahat ng tao. Mula sa taas, tinignan ni Yuzuriha ang sitwasyon at napansin niyang ang malaking halimaw ay nasa entrance ng waterway habang tinatakpan ng mga vines nito ang buong complex. Mayroon ding maliliit na halimaw na nakakalat sa paligid. Nalungkot si Yuzuriha dahil sa kabila ng lahat ng ginawa nila, parang bumalik lang sila sa umpisa. Kinausap muli ni Sigiri si Isuzo tungkol sa pakikipagsanib puwersa sa mga kriminal pero hindi pa rin ito matanggap ni Isuzo at pinatigil si Sigiri.
Nang marinig ni Yuzuriha ang usapan, bumaba siya at sinabi kay Isuzo na totoo ngang nagsisisi siya. Bigla naman silang tinawag ni Gantetsusai at sinabi nitong hindi na nila kailangang magsanib puwersa. Nang mapansin ni Nasagiri na buhat nito si Fuchi, sinabi ni Gantetsusai na namatay si Fuchi habang inililigtas siya. Nang ailapag niya si Fuchi sa sahig, unti-unti itong nilamon ng mga bulaklak. Mariin ding sinabi ni Gantetsusai na hindi nila kailangan ng tulong ni Isuzo na agad naman itong sinang-ayunan dahil narito si Shugen. Ipinaliwanag ni Isuzo na ang mga miyembro sa misyong ito ay hindi pinili base sa kanilang kakayahan. Sa halip, sila ay mga perpektong pawns na madaling isakripisyo. Sa huli, narito sila para sa kasiyahan ng Shogun. Dagdag pa niya, wala pa silang alam sa tunay na lakas ni Shugen. Kaya nitong labanan ng lahat ng halimaw ng mag-isa at siya ang dahilan kung bakit ganoon kalakas ang kanilang pananampalataya. Napatanong tuloy si Yuzuriha kung hindi naman siguro masasamain ni Shugen kung tutulungan niya ito. Pero agad iyong tinutulan ni Isuzo dahil hindi raw kailanman tatanggap ng tulong si Shugen galing sa isang kriminal. Naiinis na tinawag ni Yuzuriha si Isuzo na isang gorilla pero sinagot ito ni Isuzo na ang mga gorilla ay sumasalamin sa mismong konsepto ng Bushido. Habang nagkakagulo sila, napagdesisyonan ni Isuzo na wakasan na lang ang sarili niyang buhay dahil naniniwala siyang kayang tapusin ni Shugen ang misyon. Ngunit biglang dumating si Najika at pinuri pa ng manyak ang mga katawan ng kababaihan. Napatanong si Isuzo kung bakit hindi nakagapos ang mga kriminal. Sinabi ni Jika na makinig muna siya. Kung sakaling hindi sila makauwi ng buhay, magiging responsibilidad iyon ni Shugen. Habang nagsasalita si Jika, tila hindi siya maintindihan ni Sagiri, kaya sinabi niyang may magandang ideya siya, isang plano para mapatay ang halimaw at masigurong makakauwi silang buhay. Posible ring makamit ang kalayaan ng ilang kriminal pero kailangan nila ng tamang mga tao, lalo na ang batang shinobi na iyon. Ang halimaw na bangko ay kumakalat sa buong palas, ibig sabihin, nasa loob sila ng katawan nito ngayon. Ang mga maliliit na bagay na nagpapalutang-lutang ay mga fragments ng tan nito na sapat ang liit para malanghap nila. Tinanong ni Choubei si Mei kung tama ba ang lahat ng sinabi niya at sinang-ayunan naman ito ni Mei. Kaya nasabi ni Choubei na hindi lang siya ang nasa panganib ngayon kundi silang lahat. Ayon kay Shien, ang paglanghap ni Choubei ng mga powdery fragments na iyon ay unti-unti siyang ginagawang puno. Sinabi naman ni Mei na bago mag-umaga, ang bangko ay isang malaking white onwa at pagdating ng gabi ay bumabagsak ito. Pero sa umaga, puno ito ng bulaklak, lahat ng tao ay magugulo at magiging bulaklak. Nalalapit na rin ang umaga. Natanong ni Shien kung para tapusin ito ay kailangan nilang sirain ang tanden nito na sinang-ayunan naman ni Mei. Pero may malaking problema, ayon kay Choubei, sinasabi ng kanyang tao na ang bangko ay may 5 tanden, fire, water, wood, metal, at earth. Tig-iisa para sa bawat elemento. Wala ring ideya si Mei kung nasaan ang mga ito pero alam niyang nakakalat sa paligid. Dahil dito, nasabi ni Gantetsusai na kung ganito karami ang tanden, kailangan sabay-sabay din nila itong hiwain. Habang tinitingnan ni Shien ang kanyang mga kasama, nasabi niyang napakasaklap ng kanilang tadhana dahil ang pakikipaglaban sa ganitong halimaw ay sobra na para sa kanila. Maya-maya, may ilang halimaw na biglang lumitaw sa kanilang likuran at umatake. Mabilis itong naiwasan ni Shien at Choubei habang sina Isuzo at Kiyomaro naman ang tumapos sa mga halimaw. Dito nagsalita si Sagiri at sinabing ang problema ay hindi lang ang bilang ng vitals. Kung hindi sapat ang lakas ng tao para sirain ang isang tanden, mananatili pa rin ito. Mukhang natuwa pa si Jika nang marinig yun, kaya sinabihan siya ni Isuzo na magseryoso. Sa kabila ng pagiging mapagbiro ni Jika, sinabi niyang kaya kailangan nila ang ninja na iyon ay dahil kaya nitong i-handle ang mga flower beasties. Biglang may apoy na sumunog sa mga halimaw at agad itong nakilala ni Sagiri. Nang mawala ang usok, nakita nila si Gabamaro na unti-unting nababalot ng mga bulaklak. Sa kabila nito, tinanong pa rin niya si Sagiri kung ayos lang ba ito. Agad siyang nilapitan ni Sagiri nang mapaupo siya, at maging si Mei ay nag-aalala sa kalagayan ni Gabamaro. Nang makita ito ni Choubei, nasabi niyang magkatulad na sila. Sinabi naman ni Gabamaro kay Sagiri na huwag na itong mag-alala, at masaya siyang buhay pa ito. Sa kabila ng pagod at hirap na kanilang naranasan, ganito pa ang sinapit ni Gabamaro. Natatawa naman si Choubei dahil para sa kanya, ang kapaguran ay nakaraan na lang dahil sa kanyang katawan ngayon. Kinumprante niya si Gabamaro pero agad silang pinigilan ni Shien at Toma. Batay sa ipinakita ni Gabamaro, natanong ni Choubei kung may bagay din ba siyang maaaring mawala. Mariing sumagot si Gabamaro, oo, may isang bagay na karapat-dapat isakripisyo ang katawan para dito. Napangiti si Choubei sa sagot na iyon. Nagsalita rin si Nurugay at sinabing maging siya ay may nakuha ng bagay na dapat niyang pangalagaan.
Nang mapansin ni Jika ang pag-aalala ni Isuzo kay Shugen, sinabi niyang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Sinangayunan ito ni Isuzo. Nangako siya sa kanyang yumaong kapatid na hindi makikipagtulungan sa mga kriminal, pero ipagpapaliban muna niya ang utos ni Shugen sa pagkakataong ito. Natuwa at napangiti si Jika dahil magkakakampi na silang lahat ngayon. Oras na para pag-usapan ang kanilang plano, at tinanong ni Jika si Shien kung gusto ba nitong mamuno. Habang nag-uusap sila, may ilang ninja na naghahanda upang isagawa ang kanilang orihinal na plano, ang pagpatay kay Gabamaro. Sabay-sabay nilang ibinato ang kanilang mga kanay patungo kay Gabamaro. Nag-enjoy ka ba sa ating manga recap? If yes, don't forget to hit that like button at mag-subscribe na rin sa ating channel. Malaking tulong po ito para sa aming small content creator, at syempre para updated ka rin sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat po, arigato gozaimasu.